Good morning, good morning, good morning, good morning, morning devotion family. Good morning, church family. Magandang umaga sa ating lahat. How is everyone and how is everybody? I hope and pray na lahat tayo ay nakapagpahinga ng maayos, nakatulog ng mahimbing kagabi, because today is another day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Magandang gabi dyan sa mga kapatid natin sa Pilipinas, sa Middle East, sa Hong Kong, mga kapatid nating OFW. How is the weather there? Kamusta kayong lahat, mga kapatid dyan? No? Yung mga kapatid natin dyan sa Europe, France, Italy, sa Spain, sa Ireland, mga kapatid nating nanonood ng Morning Devotion. Good morning, good morning, good morning sa mga kapatid natin sa Alaska, Australia, Canada, and different parts of the world. It is indeed, we are blessed by God. God is so good all the time, and all the time God is good. Ayan, okay, meron tayong mga prayer request dito. Okay. Pag-pray natin si Sister Lourdes Mazo. Last morning po, Pastor Bong, pakisama po sa panalangin. Nanay ko, andito po kami ngayon sa ospital. Nasa ER po kami. May chest pain po siya. Nako, i-claim natin yan. Healing in the name of Jesus. Pagpe-pray natin yan, kapatid. Don't worry. God is in control. Ayan. Good morning sa mga kaibigan natin, kapatid, kapamilya. Let us continue to share our morning devotion so that they can also hear the powerful revelation of the Lord. Lalong-lalo pa ngayon na ang ating mapag-aaralan is napaka-powerful and very effective. Narinig niyo ito sa akin pagka tayo ay Sunday service. Sabi ko, pag may problema, tuhurin ninyo yan. Okay? Ibig sabihin, lumuhod sa Panginoon. Praise the Lord. Ayan. Okay, few announcement, mga kapatid. Tomorrow is Friday na. Ang bilis ng araw. Yeah, Thursday pa lang ngayon, ano? Yeah, confirm. Today is Thursday, June 30, 2024. And tomorrow is Friday. Meron tayong Bible study, yung cell group natin dyan sa Carson tomorrow. 10:30. Okay, I'll be there 10:30, mga kapatid. Ako po ang na-assign na magtuturo sa ating also prayer for Maini. Ako po ang ang na-assign na magturo diyan sa ating cell group sa Carson tomorrow morning. I'm inviting you. Kung malapit po kayo diyan sa Carson, be there sa ating pong church. Doon po ang ating cell group, ang ating Bible study in the morning sa 22219 Avalon Boulevard, Carson, California 90745. Magkita-kita po tayo bukas ng 10:30 a.m. I'll be there. At pagdating naman po ng hapon, meron tayong Bible study sa West Covina. Ibang aral na naman po ito, mga kapatid. Every Friday po ito ng 6 p.m. to 7 p.m. And we're gonna continue the learning in the book of Exodus. Ayan, so see you tomorrow. 6 to 7 p.m., 1551 B East Amer Road, West Covina, California. The same address sa Carson ng ating worship service ng 10 a.m., mga kapatid. At pagdating naman po ng hapon, ang ating worship service sa West Covina ay 3 o'clock p.m. Ang address po natin is 1773 West San Bernardino Road, West Covina, California, 91790. Yan po ang ating mga ministries. And good morning kay Tita Thelma Ibuan. Good morning, Tita. Magandang umaga kay Lilia Fran Capri. Good morning, watching from Taguig, Philippines. Ay, magandang gabi dyan sa ating mga kapatid sa taga-Taguig. Magandang gabi. You are blessed by God. Ayan, okay. Okay, dumako na tayo sa ating early bird for today. At yung ating top 3 for today. Humingi ng prayer sa atin si Tito June. Please pray for successful outcome of my meeting at Carson City Hall. Naku,
mukhang bibigyan na tayo, Tito Jun, ng mas malaking church ah. Amen. Okay, ang ating early bird for today. Okay. Ang ating early bird ay si... Aba, talaga naman. Harvest ito ah. Si Dr. Casey Sagun. Congratulations! Ikaw ang ating early bird for today. Sabi niya, good and blessed morning po sa lahat. Thank you Lord for another day. Every gising is a blessing. Salamat po sa bagong pag-asa Lord. We love you Lord. Okay, sinabi niya yung ating magic word. Congratulations Doc Casey. Tanggapin mo ang early bird prize mo kay Lord mamayang 10:26. Congratulations kapatid. At ang ating second runner-up ay si Sister K. Mac. Blessed morning, church. Second runner-up, Sister K. At ang ating third runner-up for today is si Sister Tisoy Room. Good morning, Devotion family and to Pastor Bong. Si Ate Nanette Cuarto yan at saka si Kuya Rene. No? Isang account pero dalawa nakikinig dyan. Congratulations sa ating top 3 for today. Doc Casey Sagon, Sister K, and Ate Nanette and Kuya Rene. Tisoy Room. Okay, sabi nga ng ating early bird for today, mahal na mahal kita Panginoon, kailanman hindi kita ipagpapalit. Mahal na mahal kita, Panginoon.
na mahal kita, Panginoon. Yes, Lord, we love you so much, Lord God. Binabati ko po ng happy birthday mga lahat nagsa-celebrate ng birthdays today. Happy birthday to you. Yan, tanggapin yung aming balloons from Morning Devotion Family. Happy birthday sa inyo mga kapatid. Happy birthday. Ayan. At sa lahat ng mga couples dyan, mga wifey and hubby na nagsa-celebrate ng kanilang wedding anniversary, happy anniversary sa inyo. Many more years of fruitful relationship be upon you sa inyong relationship. At yung mga single, huwag kayong mag-alala, parating na yan. Nagmo-module na ang inyong forever. I would like to congratulate all the graduates of school year 2024. Ang aming anak na si Lian. Congratulations sa aking bunso na ngayon talagang binatang-binata na. Yan. We are so proud of you, anak. Congratulations, anak. Ayan. Daddy and mommy loves you and misses you so much. Ako. Graduation day. Level up. Handa na ninyo, level up na rin ang gastos niyan. But by God's grace, mga kapatid, by the goodness of God, He will provide. Kindly tag your family and share our morning devotion as we're gonna learn a very powerful learning today by the Word of God in the life of many people. In reading the Bible, matututunan natin ang lahat ng mga ito ngayong umagang ito. Kaya huwag kayong aalis. Kung nandyan rin lang kayo, just hold on and wait for it. Malapit na tayong magsimula. Any prayer request, you can type in the comments section mga kapatid. At pagpe-pray po natin yan ng isang family as one family, one mind, one accord. We're gonna pray for all your prayer requests. Habang umaawit po yung ating worship song, i-type nyo sa comments section ang inyong prayer request. O ayan, congratulations daw. O diba? Sabi ni Sister Liza, congratulations. O sa lahat ng mga nakapagpag-graduate niyan, congratulations sa inyong lahat. Okay? Wherever you are, congratulations. No, yan ang favor ni Lord sa atin. Okay? So as we move on sa ating worship song mga kapatid, I'd like you to offer your whole being to the Lord. And let's worship God with all our heart, soul, and mind. And again, yung prayer request, mga kapatid, i-type natin dyan yung ating prayer request. And right after the song, we're gonna pray for it, mga kapatid. Sige po, let us all come to worship the Lord. No? The truth that we can worship Him is indeed a blessing to all of us. Let's prepare our hearts and worship.
Call on us, Lord. Kindly type in the comments section as our declaration for today, I want to live for you, my God. Kindly type in the comments section, I want to live for you, my God. If you want to type, I want to live for you, Jesus. Kindly type in the comment section, I want to live for you, my God. Let that be our declaration today. Lord, nais kong mabuhay para sa iyo. Lord, nais ko pong mabuhay para sa iyo, Panginoon Diyos. Lord, I want to live for you. I want to live for you, my God. Kindly type in the comments section before we pray, I want to live for you, my God. Even the Bible says, seek first His kingdom. Even the Bible says that if you put God first, He will take care of us. The Bible even says, no other gods before me. Even the Bible says, I am the Lord, your God. He's our master, He's our king. When we declare this, I want to live for you, my God. At nanggagaling sa puso mo yan, Panginoon, nais ko pong mabuhay para sa iyo. Alam mo kapatid, pag inuna mo si Lord sa buhay mo, lahat ng pangangailangan mo uunahin niya. Believe that in your heart. Pag inuna mo si Jesus sa buhay mo, lahat ng pangunahing pangangailangan mo, uunahin niyang ibigay sa iyo. Yung mga gusto mo, bonus na lang yun. Pero yung kailangan mo talaga, bibigay niya. Believe on that. Believe it, kapatid. Maniwala ka. Hindi si Pastor Bong ang nangangako nun, si Lord. Sabi niya, I will never leave you, nor forsake you, and my grace is sufficient, and I will provide all your needs according to my riches, all your needs. Kindly type in the comments section, I want to live for you, my God. Yun lang, answered prayer na tayo dun. That short phrase is an answered prayer to us. Because when God hears your heart, when God sees your heart na the reason why I woke up this morning is because I want to live for you, my God. Lord, yung buhay ko po inaalay ko sa iyo. At pag narinig ng Panginoon, nakita ng Panginoon yan. Teka muna, itong anak ko na ito, ang nais niya ay mabuhay para sa akin. Bibigyan ko ng mahabang buhay ito. Kasi binibigay niya sa akin. Pagagalingin ko itong batang ito. Pagagalingin ko itong anak kong ito. Lahat ng panalangin niya sasagutin ko. Lahat ng hingin niya, basta't kailangan niya ipagkakaloob ko. Bakit? Nakita ko yung puso niya na ibinibigay niya sa akin yung kanyang buhay. I want to live for you, my God. Yan ang mga declaration natin every morning. Ang declaration natin, itaas natin si Lord sa buhay natin. Ang declaration natin, siya lang yung great sa buhay natin. He is our master, He is our governor, He is our mayor, He is our boss, He is our manager. Lord, I want to live for you, my God. Pero pag nakita ni Lord the other way around, Lord, I want to live for my this, and for my this. Sabi ni Lord, sige, sa kanila ka na lang humingi. Sa Kanya mo na lang kunin. Siya ang inuuna mo. Sige, tignan natin. I want you to declare this today. That Lord, I want to live for you, my God. Na ang lahat ng ipapanalangin natin, answered prayer na tayo. Lahat ng hihingi natin sa Kanya ngayon, sasagutin niya. Mapagpalang Ama, dakila at makapangyarihan sa lahat. Heavenly Father, our gracious and powerful Father in heaven, we come unto your presence with a humble heart as we give thanks for a new morning, a new blessing, a new beginning in our life. Marami sa amin, Panginoon Diyos, para ba ngayon pa lang nag-uumpisa ang buhay namin. Marami sa amin dito, Panginoon, sa Morning Devotion Family. Para ngayon pa lang nag-umpisa ang panibagong buhay dahil kahapon nung nakaraang linggo, Panginoon, we are filled with so much trials and challenges and circumstances in life. But praise be to God
that we were able to go through with it, Lord God. We will be able to go through the eye of the storm. Lord, marami mang bagyo ang pinagdaanan namin, Panginoon Diyos. At ngayon, dumadaan man kami sa bagyo ng pagsubok ng buhay. Lord, we want to live for you. Because you died for us to live. Because you want us to live a blessed life. And that's true, Panginoon Diyos. That every morning, every gising is a blessing. Yung lang magising kami, Panginoon, malakas kami, Panginoon. That's really and indeed a great blessing in our life. That is indeed a miracle in our life, Panginoon Diyos. For so many people, Lord God, we are here. Listening to your word. Dwelling in your spirit and in your truth, Lord God. Kaya naman, Panginoon, today is a mighty and powerful day that you are showering us, Lord, with your provision, your blessing, and your favor in our life. Bawat araw, Panginoon, is an opportunity to receive and achieve and obtain the goodness of your hands and power in our life. Pagpalain mo ang buong morning devotion family. Lahat ng nananalangin ngayon, Panginoon, whatever is in their heart, kilala mo, Panginoon, kung sino talaga yung inuuna ka. Naririnig mo yung puso namin, Lord, na talagang ikaw ang inuuna namin. That the reason why we pray is not to change your will based on our will, but the reason that we pray is to submit to your will. Kaya kami nananalangin, Panginoon. Let your will be done in our life. Kasi Lord, pag ikaw ang nasunod, the best yun sa buhay namin. Pero pag kami, we will fail. Obviously, we will fail. Lord, we submit to you. As true worshiper, as true servant of your kingdom, Lord God, let your will be done. Kiniklaim namin, Panginoon, ang mga panalangin namin, sinasagot mo na in your perfect time. And we claim that in the name of Jesus, we have been set free from the bondage of worry, from the bondage of disobedience, and from the bondage of burdens in our life. That you will dwell in our hearts and in our life, in our family, your holiness and your Holy Spirit. Lord, lahat ng kumakapit sa iyo, hindi namin gagamitin yung strength namin, Lord, pero yung strength mo po. Kiniklaim namin, Lord God, ang bagong trabaho. Na kung saan mo kami gagamitin para maglingkod sa iyo, Panginoon Diyos, gagamitin mo kami. Lord, be with us in every step of the way. Healing upon healing to those who are in pain right now. And provision after provision for those who are in need. Thank you for the gift of relationship. Thank you for the gift of family that help and support one another. Salamat sa biyaya ng pagmamahal. Lord, ihanda mong aming mga puso at isipan that whatever we will hear today will give us strength and courage to face the adversities of life. We love you, Lord. We claim that you will send us, you will lead us wherever you want us to go. And we submit to your will. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. In Jesus' mighty name, this is our prayer. And all God's people say, Amen and Amen. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako pong muli si Pastor Bong, bumabati na isang mapagpalang Thursday morning sa ating lahat. The topic that we're gonna discuss today is a very powerful topic. Sabihin mo sa katabi mo, para sa iyo ito. Sabihin mo sa sarili mo, para sa akin ito. Fight all your battles on your knees and you win every time. Una mo ng picture, screenshot mo yan. I-send mo yan sa kaibigan mo. I-send mo yan sa kamag-anak mo. I-send mo yan sa marami mong kaibigan. Fight all your battles on your knees and you win every time. We're gonna go deeper on that. Paano natin maiintindihan ito ng malalim pero mababaw unawain? There was a time in the kingdom of Jerusalem
when King David was the king at meron siyang anak na si Absalom. Okay, para malaman ninyo, ano? Basahin niyo yung book of 2 Samuel. Nandiyan ang storya niyan. But in chapter 15, you will see there na si Absalom, he exiled and tried to persecute his own father and even the cronies ni King David. Ang ginawa ni Absalom, kinuha niya yung simpatya ng mga tao. Okay? The kingdom of David, the kingdom of Jerusalem, where David is the king, ang ginawa niya, pag may lalapit kay King David, pinagmamano niya muna sa kanya, pinagbe-bless niya sa kanya. Kailangan sa kanya muna manggagaling ang approval bago dumating sa tatay niya. Sinanay niya yung mga tao ng ganon. He will stand at the gate. O, saan ka pupunta? I'd like to speak to the king. Sa akin ka muna dadaan. Sa akin ka muna dadaan. Sa akin ka muna dadaan. Pinractice niya yung authority. Yung self-proclaimed authority niya bilang anak siya ng hari. Until such time na ang ginawa niya, okay, umalis siya. Pero nagplano na siya. He made already a plan. Na pagbalik niya, aagawin niya yung trono kay King David at papatayin nila lahat. Lahat ng mga tao ni David, he will execute all the crony of King David and even his father himself papatayin niya. But praise be to God kasi si David is a man after his own heart. Malapit sa puso ni Lord talaga si David kasi David is really a worshipper. Then when this time come na nalaman ito ni David, ang ginawa ni David, sabi niya kailangan na nating umalis or else papatayin niya tayo dito. So they went out, lumabas sila, tumakas sila, kasama niya yung mga faithful soldiers niya. Then this is what happened. In Samuel 15 verse 31, then someone told David saying, Ahithophel is among the conspirators with Absalom. Sabi niya, yung isang tao mo, kasabot ng anak mo ni Absalom. Alam niyo sagot ni David, and David said, O Lord, I pray. Makikita niyo palagi, yan ang laging bukang bibig ni David. O Lord, I pray, turn the counsel of Ahithophel into foolishness. Gawin mo silang mga hangal. Anong ibig sabihin nito? When David heard this, he did not strategize how to kill them. But the first thing that David did was to pray. O Lord, I pray. During that time, their life is in danger. Papatayin talaga sila nito, uubusin sila ni Absalom. But what he did is to pray. Yung mga kasama ni David noon, mga kapatid, ang tawag sa kanila resistance movement. Okay? May mga naiwan sa Jerusalem na sabi ni David, maiwan kayo dito. Okay? Mag-submit kayo sa kanya pero i-update ninyo ako, but you have to stand with the truth. Kung ano yung totoo, sabihin ninyo, ang tawag sa kanila resistance movement. It describes a situations in which oppressed people rise up against their oppressors. So kung ikaw, mga kapatid, if you are one of this what we call resistance movement, ano ibig sabihin nito? Resistance movement is the people who stand with the truth. Yung kahit saan mo dalhin, hindi mo pwedeng baguhin ang isip ko. Hindi mo ako pwedeng suhulan. Hindi mo ako pwedeng daanin sa regalo. Hindi mo ako pwedeng daanin sa karinyo mo. No. I will stand with the truth. Mag-away na tayo. Kung mag-away, maninindigan ako sa katotohanan. Yan ang tawag na resistance movement during the time of David. No? And obviously, the oppressor is Absalom, David's own son. The resistance fighters are the ones who are with David. Okay? Just in case. They will chase David and his soldiers. They are the resistance fighters. They will take the stance. Maninindigan sila. Ano ibig sabihin nito? Obviously, pagka merong mga ganyang mga nangyayari na resistance or uprising sa bansa, ang kinukuha niyan yung mga sundalo .
Pero ang tanong, magwi-withdraw ka ba ng support sa presidente or sa king and you will be just carried away even if they are the oppressors or sila yung mali? No. During their time, honor is valuable. Kaya yung mga faithful sa hari, they will stand. Bakit ko ito sinishare sa inyo? Binigyan ko kayo ng maiksing history. Because these people stand in their firm faith that I'm not going to stand and allow this evil to continue. Obviously, David is a man of God and Absalom is the devil's advocate. That's true. Sugo ng Satanas yun para sirain ang Kingdom of Jerusalem, mga kapatid. So those people who are what we call the resistance fighters, they choose to resist the wrongs. Now, ang tanong sa atin ganito. Are you willing to stand with the truth and resist the wrongs in your life? O baka naman kung minsan, nawawala na yung katotohanan sa atin and we choose, sige na, hayaan mo na, total, ginawa na nila. Gawin na rin natin. That's wrong. Lalo na sa paggawa ng kasalanan. Even if people are around you are living a sinful life, it doesn't mean it is right to do the same thing. You have to stand with the truth. Tandaan ninyo, Christian kayo. Tinanggap nyo si Jesus Christ. The truth is in you because Jesus Christ is the truth. So why would you give consent? Pastor, ganito talaga ang kalakaran sa Amerika. Hindi mo talaga mapigilan ang mga bata. Hindi mo mapigilan ng anak. Ganito nangyayari. You have to stand with the truth. Hindi bali mag-away tayo. Mali ang ginagawa mo. Church, whether I live or I die in resisting my oppressor, which is the devil is the oppressor, I will no longer live as I have been. You have been saved. You have been redeemed. You have been forgiven. And you have been given a chance to serve the Lord. Why do you have to go back to your old life? It's because of your old friends. You don't want to lose them. You don't want to lose your own family. So okay lang na sumunod na. Gawin na lang natin. Sige na, para tahim. No, hindi ganun. I'll tell you this. Ikaw ang hindi matatahimik. Dahil hindi ka patatahimikan ng Holy Spirit. Yung kininsinti mo yung maling gawain ng kapwa mo. Tapos sasabihin mo para matahimik lang. Hindi totoo yan. Hindi ka matatahimik. Pag alam mo ang totoo, hindi ka matatahimik hanggat hindi nangyayari yung totoo. Amen. And even Peter, there is a resistance in prayer. So meron tayong resistance movement, meron tayong resistance fighters, meron ding resistance in prayer. Kung nung Old Testament may resistance movement, may resistance fighter, may resistance in prayer through the life of King David, when the New Testament comes, meron tayong resistance in prayer. Ano yung resistance in prayer? It is the biblical approach to confront and to overcome the devil. Panalangin. Panalangin. Kaya alam niyo, nakakalungkot yung mga tao nagsasabi. No? It makes me feel sad when I hear people na ipag-pray na lang. Para bang ang last resort is prayer? No. That should be the first line of defense, prayer. How many of us here are guilty kung hindi pa tayo malapit sa Panginoon? Para bang yung prayer, pag wala ka na talagang magawa, prayer na lang. Pag-pray na lang. Hindi na lang ang prayer. Because prayer is the most powerful tool to confront and to resist and to receive victory. How did David won all the victory? Through prayer. Through his covenant with God. Through his obedience with God. Even the New Testament says in 1 Peter 5:9, but resist him firm in your faith. Resist the devil, be firm in your faith. That's true. Ano pang sabi ni James? Which is our main verse for today. Look at this. Basahin natin ha. James chapter 4 verse 7 to 8. James chapter 4, 7 to 8. Therefore, submit to God. Resist the devil, and he will flee from you. Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts,
you double-minded. James chapter 4, 7 to 8. Submit to God. Resist the devil. Kaya inumpisahan ko kayo ng resistance movement para maintindihan yung lalo itong verse na ito. Pareho ito si Peter at saka si James. They made a clear statement that we are to actively resist the devil through what? Through our persevering prayers. Pag sinabing persevering prayers, hindi yan yung kung kailan mo lang maisipan. Pag sinabing persevering prayers, from time to time, moment by moment, minute by minute, hour after hour, nagpe-pray ka. Sometimes, yung resistance prayer natin, you may say it is inactive kasi parang walang nangyayari sa panalangin mo. In practice, it is anything but inactive. But bakit parang ganun? Pray ako ng pray, wala akong nakikitang result. Pray ako ng pray, walang nangyayari. Pero tandaan nyo ito. A persevering prayer is an active stance, both intentional and powerful. Hindi mo lang alam ang nangyayari sa spiritual realm. Pero yung panalangin mo, nangyayari. Tignan ninyo ha, bigyan ko kayo ng example. What would you do if a weight, halimbawa may bigat, that began to press against you? Halimbawa lang ganito, nakakita na ba kayo nung yung boxing pad? Yung ginagamit ng mga boxer, yung mga nagkakarate, yung malapad na foam na itinutulak. Tapos sisipain mo yon, yung mga ganon, yung mga kick pad na malalapad. Okay. Let's say ganito, halimbawa ako yung nasa kabilang side. What would you do if my weight began to press against you that I will attempt to push you off? Itutulak kita ng itutulak. Okay? And then itutulak kita in a position that is rightfully yours. Na itong position na to akin to, pero dahil yung bigat ko, ginagamit ko para itulak kita, how would you resist? Paano ka lalaban? Siyempre ang gagawin mo, you're gonna lean into the weight and you have to press back. Siyempre, dadaganan mo rin yun at itutulak mo rin ako. Alam niyo ba yung pressure na inexert mo? Kailangan maging equal or higit pa doon sa force na ibinibigay ko sa iyo. Ang tawag dyan, posture of resistance. Grabe no? Ang pinag-uusapan lang natin dito kanina yung pagluhod. Pero bakit may resistance na? Kasi I'm gonna dig deeper para maintindihan ninyo. Ang tawag doon posture of resistance, mga kapatid. Resistance is first and foremost a firm decision. Okay? Mag-decide ka. Teka, magpapatulak ba ako o itutulak ko rin siya? It is a firm decision for you to join the struggle against evil in prayer. Pagka tinutulak ka ng devil, if the devil is pressing you off, you resist. Sabi ng Bible, resist the devil. Hindi naman sinabi doon na, give way to the devil. Hayaan mo lang siya. Magsasawa rin yan. Hindi nagsasawa ang demonyo. Rather than turning away, rather than backing off, rather than retreating, resistance takes strength and courage. Hindi ba pagka nagtutulakan kayo? O isang example na lang ganito, wag na yung push. Sino sa inyo naglaro yung tug of war? Yung tug of war. Okay? Yung position nyo, kailangan nyong i-maintain yun. You have to fight for your position or else they're gonna pull you and take that position. Babagsak kayong lahat. Same thing. How you resist the devil. It is a tug of war. Strength after strength, mga kapatid. And it takes patience, it takes strategy, and it takes perseverance. Sa tug of war, may perseverance doon. Palakasan kayo. Hilahan kayo ron. That's why the book of Luke includes a parable that is designed to teach us. Ano yon? Luke 18 verse 1. At all times, tuwing makalawa, no. Tuwing hapon, no. Tuwing umaga lang, no. Sabi niya, Luke 18:1, at all times, we should pray and not to lose heart.
Bakit? Because the devil, the enemy, is constantly, regularly pushing you off. Kung hindi ka nagpe-pray, hindi mo kakayanin ng sarili mong lakas. Peter and James, and even Luke, they pointed out two key words at the heart of our ability to resist the devil through our prayers. Ano yun? Submission to God and faith. Dalawa yan. Okay? Ito ang pinopoint ni Peter, ni James, ni Luke. You submit to God. Submission to God is saying, I cannot, but you can. Lord, hindi ko kaya, pero ikaw kaya mo. Ilan sa inyo ditong naniniwala rin dyan? How many of us here believe in that principle of life? Can I see an amen to that? Ilan sa atin dito yung, let's be honest, Lord, hindi ko kaya. Type in the comment section, Lord, hindi ko kaya pero ikaw kaya mo. Sige nga, be honest with me. Let's be honest, sino dito yung ang dami mo ng effort na in-exert sa buhay mo pero ganun pa rin, walang nangyayari. Bakit? Kasi hindi mo kaya. Be honest, type in the comment section, Lord, hindi ko kaya pero ikaw kaya mo. Sige, type natin yan. In our battlefield, ay yung tinatawag nating mga battlefield prayers, sasabihin natin ganito, Lord, I cannot defeat the devil on my own. But with you, I can. Ganyan. Every day is a battle. Tandaan mo, pagising mo pa lang ng umaga, o yun, sabi ni Sarah Jean, Lord, di ko kaya pero kaya mo. Lord, hindi ko po kaya pero kaya mo po. In our battlefield prayers, Lord, I cannot defeat the devil on my own, but with you I can. This is the position that the Apostle Paul took when he said Philippians 4:13. O ano sabi ng Philippians 4:13? I can do all things through Him who strengthens me. Lord, hindi ko kaya, pero ikaw kaya mo. Sabi ni Paul, nagagawa ko ang lahat ng ito sa pamamagitan mo na nagpapalakas sa akin. James taught us that submission occurs when we seek to develop a closer relationship to God. Alam mo, tanungin mo yung sarili mo kung nagsasubmit ka talaga sa prayer mo. Kasi kung hindi ka nagsasubmit sa prayer mo, yung will mo pa rin ang ginagawa mo, hindi mo pwede sabihin, pag-pray na lang, pinagpe-pray ko yan, pinagpe-pray ko, oh let's pray. Ang ganda pakinggan eh, pero ang tanong, do you submit to the will of God through prayer? Many people will say, oh pinagpray ko, pero ang totoo, hindi naman talaga siya nagsasubmit. Ang ina-expect niya, yung will niya ang mangyayari at hindi yung will ni Lord sa buhay niya. But when we seek to develop a closer relationship with God, as we spend time with God, we get to know Him better. As we spend time with God, we discover how He wants us to overcome evil and experience blessing. That's true. We draw near to God through prayer and by spending time in His Word. Isulat mo yan. We draw near to God when we spend time in His Word and through prayer. We draw near to God when we set aside time purely to listen to God and to wait upon Him. Para ano? Direction and guidance. Ang marami sa ating ganito. We spend more time on Facebook and phone calls at kung ano-ano pa. So paano mo masasabing you are drawing near to God? How will you hear the will of God in your life? How will you know His plans for your life? How will you receive His direction? How will you receive His guidance? And then you will say, pinagpe-pray mo. Prayer does not change the will of God. Prayer is you submit to the will of God. We draw near to God. When we, ano ba ibig sabihin nito? We draw near to God when we shut down on our own, close other influences that can distract us from knowing Him better. Kaya nga sabi, you deny yourself. Isa yun.
Sina-shutdown mo yung system mo. O tunay yan, pastor. I-shutdown mo muna yung cellphone mo. I-shutdown mo muna yung computer mo. I-shutdown mo muna yung iPad mo. I-shutdown mo muna yung laptop mo. Si Lord muna harapin mo. I-shutdown mo muna yung intriga, yung tawagan. Shutdown mo muna. I want to know God better. I want to know His plan for my life. Teka muna, magre-reset muna ako. Magsha-shutdown muna ako. I will close any other influences. Kasi nakaka-distract ito sa akin eh. Hindi ko tuloy alam kung paano ako magde-decide. And as we know Him better, the more we see the power of God. The more we know Him, the more we experience the love of God. The more we know Him, the more we learn from His wisdom. The more we know Him, the more we grow in our faith. Alam niyo po ang lifestyle ng inyong lingkod. Alam niyo po kahit mag-drive ako ng malayo, hindi po ako naiinip. Because I use every opportunity to draw near to God. I use every opportunity. Pag may kausap ako, may tumawag sa akin. I share the good news. I mentor. Dina-download ko sa kanila yung wisdom ni Lord. Sinishare ko sa kanila yung dapat nilang maintindihan sa buhay. Take every opportunity to draw near to God and teach people how to draw near to God. O meron sa atin dito, may mga kinakausap ako sa telepono na every kausap ko sa inyo. Can I see an amen? Na pagkakausap ko kayo, may natututunan. Can I see an amen to that? Kahit isa lang, yung mga madalas kong tumatawag sa akin, nakikipag-usap. Can I see an amen to that? We better know Him the more we see His power. And we come to an even greater realization. Ano yun? Yes, God can defeat the devil on my behalf. Yes, God will win in any conflict with the devil. Yes, God doesn't want me to be able to overcome my adversary and to live in victory in Christ Jesus. Yes, God does want us to overcome the adversary. Kasi nga nag-i-spend ka ng time kay Lord. Kaya yung gawa ng kaaway, na itutulak mo siya, nahihila mo siya, hindi ikaw ang hinihila niya, hindi ikaw ang tinutulak niya. Because you are victory in Jesus. Bakit? Malapit ka kay Lord. Kausap mo siya palagi. Faith is saying to God, Lord, I believe that you will win this battle for me. In our battle to overcome the enemy, we might pray this way. Pag nakikipaglaban tayo sa tukso, natetempt ka na naman. Salamat, Doc. Thank you, Pastor Bo. Iba talaga pagkausap ka po namin. Dami namin natututunan. Amen. Glory to God. Si Lord yun, kapatid. Thank you, thank you. Parang ganito yan yung panalangin natin ganito. I believe you will defeat the enemy. And you will cause him to flee from me as I resist him and put my trust in you. O simple lang, hindi ba pagka ikaw kinakayang-kayanan ka ng ibang tao, pero pag nakita nilang, lumalaban pala ito. Teka muna, ibang usapan yan. Huwag mong susubukan yan, kakasahan ka yan. Ito yung mga salitang kanto. And I grew up in that. Totoo yan, sa kalye. Pag hinayaan mong bulihin ka nila, maliiting ka nila, batok-batukan ka, habang buhay ka ng babatok-batukan. But you resist. Ipakita mo na kaya mo rin. Same thing with the devil. Huwag kang pumayag na batok-batukan ka lang ng devil. Na hila-hilahin ka lang kung saan. No, hindi po pwede. I will resist you because Jesus Christ lives in me. Yan yun. Kaya ano mo sabi ni David? Basahin niyo yung Psalm 25, yung Psalm 31, Psalm 55, 56, Psalm 143, I don't remember the exact verse, but ano sinasabi ni David dito? Again and again. Sabi ni David made this declaration of faith to the Lord. Oh my God, in you I trust. Yan ang nagre-resist sa devil. My Lord, I trust in you. Kaya sabi natin kanina, di ba? I want to live for you, my God. Because I want to resist the devil.
Gusto kong labanan ito. Kung anong binibigay niya sa akin, ibabalik ko sa demonyong ito. When David say, in you I trust, anong ibig sabihin ni David dito? Pag ikaw sinabi mo kay Lord, Lord, in you I trust. Parang sinasabi mo ganito. It is the same thing that you are saying, Lord, it is finished. It is done. You did all things well, Lord. And I receive victory over all my enemies. David had an absolute faith in God's ability. There is no hint na, I hope he will. Sana matalo na. Hindi, walang ganun. Natalo na. Because David knew it was good as done. Church, we grow in faith by exercising it. We grow in faith by trusting God in situation after situation. We grow in faith in circumstances after circumstances. We grow in faith in relationship after relationship. We develop a personal history in which we obey God and He remains faithful in His loving care for us. It is impossible for you to resist the devil for very long if you do not believe that Christ Jesus through you can and will defeat the enemy. Hindi mo matatalo ang kaaway pag hindi ka naniniwala na nasa iyo si Kristo at kayang talunin ni Kristo yung katutak na problema mo. And you can remain in your faith only when you completely submit to God in all areas of your life. But when you refuse to submit a problem or area to the Lord, yung bang sinabi mo ganito, pinag-pray ko na ito pinagpe-pray ko pero ito na. Dumating na yung point na you are at the edge of the cliff. Sabi mo ganito, joke, joke, joke. Teka muna Lord maghahanap muna ako ng lubid, baka mahulog ako Teka muna Lord maghahanap muna ako ng ibang daan. Kasi dulo na ng bangin ito Kasi nasa dulo na ako ng Red Sea, Lord. Di ka ba naniniwala na God can do miracles? How many of you believe that God can do miracles in your life? How many of you believe? Can I see an amen? Malapit na tayo matapos, huwag ka nang matulog. Kagigising mo lang, inaantok ka na naman. How many of you will say this? God can do miracles in my life. Type in the comment section, God can do miracles in my life. Type in the comment section. When you refuse to submit a problem to the Lord, ano sinasabi mo ganito? Ganito sinasabi mo, I can handle this, Lord. I don't need you right now. Wow. Wow. Malupit. Malupit. Ano sinasabi mo kay Lord ganito, Lord, teka muna ako munang bahala sa sarili ko kasi hindi ko pa nakikita yung hinihingi ko sa iyo That's precisely what Satan wants you to do. Ano yung gustong mangyari ni Satan sa buhay mo? You trust your own ability and you don't trust an omnipotent God. It is also the place where He will level His greatest attacks against you. Mas lalong tataas, sabi ng demonyo. Ayan ang sinasabi ko. Yan ang sinasabi ko. Sinabi ko na sa iyo, di ba? Walang Diyos. Kaya mo yan. Provide mo yung sarili mo. Sige pa. Naku, dadagdagan pa ni Satanas yan. The good news is that, what? God has given us a measure of faith to develop. The good news is what? God also gives us the ability to trust Him. God gives us the ability to surrender our lives to Him. And the good news is this. We can stand firm and resist the enemy. Grabe naman pala yun, ano? Grabe. Yun pala kalalim yun. Pero ang question, nahirapan ba kayo intindihin? Fight on your knees. All your battles. And you will receive victory. O ngayon, alam niyo na yung secret. Yan ang secret. Yan ang good news. A measure of faith to develop.
ability to trust Him, surrender our lives to Him. And the good news is this, we can stand firm and resist the enemy, but only by the power of God. He is the one who hears our prayers and gives us a powerful defense. Because when we pray on our knees, Satan flees. Yan ang mga pinopost. Ang galing yun. Thank you, Lord, for the wisdom. When we pray on our knees, Satan flees. O sabi ni Tita Fides, He's my way maker, my miracle worker. Type in the comment section. Post in your Facebook. Ilagay sa wall. I-post sa Instagram. I-post sa TikTok. I-post sa kung saan-saan. Lagay mo sa pintuan ng bahay mo. When we pray on our knees, Satan flees. Ganda niyan. Wow. Praise the Lord. Hallelujah. When we pray on our knees, Satan flees. Kaya pag mayroong mga umaali-aligid sa iyo, uhurin mo na kaagad. Uhurin mo. Ipanalangin mo, Lord, itong taon to talagang ito'y ginagamit ng inaalihan ng demonyo na naman ito, Lord. Eh, halika nga, lumuhod nga tayo sa Panginoon. Iluhod nga natin yung mga pumapasok sa isip mo na yan. Because when we pray on our knees, Satan flees. My prayer and my desire is we have learned a powerful lesson today. Yung dapat nating maintindihan. Yung title ng ating usapin. That we dig deeper to that. At sana maging panuntunan sa buhay natin yan. Fight all your battles on your knees and you win every time. Let us pray. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang kay ganda na punong-puno ng victory. Lahat kami, Lord, champion kami dahil kami mga anak mo. The devil will never win. As we resist the devil, he will flee from us. Salamat sa mga anak mo, Panginoon. Sa anak mong morning devotion family, that every day we receive the strength that comes from you. That every day we receive your provision and victory in our life. Lord, we are victorious. We receive your favor, your provision, and we have defeated the works of the enemy in our life. As we pray all of these things in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, Amen and Amen and Amen. Ako pong muli si Pastor Bong, bumabati ng isang mapagpalang Thursday morning sa ating lahat. Laging tatandaan, when we pray on our knees, Satan flees. At wag na wag kakalimutan, mga kapatid, we are indeed blessed by God. I love you all with the love of the Lord.